Breaking news, Vice President Sara Duterte aarestuhin at sinong isang senador ang biglaan na lang daw ipapaaresto. Naku po. Eto mga banateros, mga kabiyayan, malupit po ang mga pag-uusapan natin at pasensya na ho kayo. Hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw kasi kakagaling ko lang po sa sakit. Siyempre, hindi lahat ng gwapo healthy kahit papano. Kahit naman tayo healthy, kahit papano nagkakasakit tayo kasi nga alam naman na natin kung ano ang sistema ng ating panahon ngayon. May paulan-ulan at siyempre hindi natin maiwasan na hindi maambunan dahil alam nyo naman na tayo ay masipag na nilalang. So yun nga mga banateros, pag-uusapan nga natin itong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte at sino itong isang senador na biglaan na lang daw aarestuhin. No, grabe ang tindi ng panggigipit nito mga banateros. At syempre bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa aming mga video araw-araw ng buong Banateros Brothers. Syempre sama nyo na rin ang SMNI. Bago ang lahat mga banateros, mga kabiyaya, unahin ho natin itong pinagsasabi ni the greatest pastor Benny Abante Atras na hinahanap niya si Vice President Sara Duterte. Hinahanap niya dahil grabe na daw yung baha sa Pilipinas at ano nga ba daw ang ginagawa ni VP Sara Duterte dahil grabe na daw po, ang dami daw nangangailangan ng tulong ni Vice President Sara Duterte. At dahil nga dyan sa katanungan na yan ni Pastor Benny Abante, ay etong sila Attorney Rowena Guanzon at Attorney Baligod ay tinatanong kung may diferensya na ba siya sa pag-iisip at mukhang kailangan niya nang magpa-check up. Hindi siguro, alam nyo si Benny Abante, baka sign of aging na. Siyempre, kung ikaw ay may katinuan at may sapat na pag-iisip, di hamak na mas kakamustahin o hahanapin mo ang agarang aksyon ng Office of the President kaysa sa Office of the Vice President. Tsaka alam naman ho natin na yung Office of the Vice President hindi naman yan mamidya. No, kapag tumutulong kasi ang kampo ng office or yung Office of the Vice President talagang kadalasan nga hindi nga binabalita sa ibang mga bayarang media, 'di ba? So talagang tumutulong sila at di hamak na may mas natutulong pa sila kaysa sa Office of the President. At ang pinakapartida pa dyan, walang masyadong pondo ang Office of the President, Office of the Vice President. Hindi katulad sa Office of the President na anak ng teteng, sandamukan lang budget doon, pero mukhang sa walang kwenta naman napupunta. Kaya kung hanapin mo si VP Sara Duterte, Benny Abante, di hamak na mas dapat unahin mong hanapin at tanungin kung uma-action ba ang Office of the President. Grabe yung mga pondo dyan, di ba? At ngayon nga may mga bali-balita na yung Office of the President may panibagong proyekto na naman. Yun nga daw yung basura na gagawing kuryente. Tangina talaga yung basura. Doon daw may mapapala daw sa basura dahil gagawin daw para daw mapakinabangan at doon daw magmumula yung ating kuryente. Sobrang komplikado. No, sobrang komplikado doon na yung mga maliliit na bagay na problema ng Pilipinas kagaya na lang ng pagbaha, di hamak na mas komplikado yung basura na gagawin. Di ko alam kung anong gagawin nila at bakit nila sinasabi na pagkukuhanan daw ng kuryente samantalang yung mga kapiranggot na mga problema ng Pilipinas hindi nga kayang solusyonan ni Marcos Jr. Tapos andyan na naman siya sa basura ka talaga. So eto nga si Benny Abante, alam nyo baka ito yung sistema na dating sinabi ni Greco Bellica na ang mga kongresista kapag may madiin at may banat sa mga Duterte ay talagang may additional talent daw. Baka nga ganun nang nangyari dito kay Benny Abante. Kaya ngayon, todo kuda na naman siya laban sa mga Duterte, baka nangihingi ng additional talent ang matanda. Pero tanong lang, sa lahat ng mga nanonood na senior citizen, may mga ganitong sintomas ba kapag kasi pagkakaalam ko medyo may kaidaran na rin talaga to si Pastor Benny Abante. Hindi kaya dahil sa ganon, kaya parang nauiwindang siya at hindi niya naisip na
kung budget lang ang usapan palaging ginigipit ang Office of the Vice President sa pagdating sa budget, at kung sa tulong naman ayun nga yung masakit dun Masakit dito mga banateros ay yung Office of the Vice President, walang masyadong budget yan. Ginigipit nga lagi budget ng Office of the Vice President, di ba? Pero makikita natin kadalasan at mismong taong bayan na ang nagpapatunay na mas nauuna pa sa lahat ng sangay ng gobyerno itong Office of the Vice President na talagang tumutulong ng husto sa ating mga kababayan. Pinapalabas kasi dito ni Pastor Benny Abante na parang kasalanan ni Vice President Sara Duterte itong mga pagbaha na to. Samantalang si Marcos Jr. naman ang pumipirma at humahawak ng pondo para maibsan sana yung mga baha na yan. Kaso, di ba, sabi pa nga ni Ma'am Shitars, Happy Monday everyone! Ang babati ka, Happy Monday. Samantalang yung mga kababayan natin, ayun nagsuswimming sa baha. Hindi, Ma'am Shitars, okay naman sila. Enjoy na enjoy po ang bawat Pilipino. Talagang happy po sila dahil yung mga kagamitan nila, yung kanilang ari-arian, mga tanim, mga napundar ng ilang taon ay na-wash out po, Ma'am Shitars. Happy po sila dun. Sa sobrang happy nga po nila pati yung bubong, yung bahay po nila, bubong na lang po yung kita Kaya yung pagbati nyo ng Happy Monday nung nakaraang araw, sobrang saya po, sobrang nagustuhan po ng taong bayan kasi happy po ngayon ng lahat ng mga kababayan natin. Sobrang happy po nila mga First Lady Lisa Araneta Marcos, sa sobrang happy nila yung mga motor nila na nagkakahalaga ng sabihin na natin mga 100k na yun yung pinaka source of income nila. Ngayon po kalawangin na, tsaka mukhang hindi na rin mare-recover sa pagawaan kasi pinasok na ng baha yung mga makina. Yung mga magsasaka rin po natin, sobrang sayang-saya po nila kasi imbis na naggagapas, imbis na nagtatanim, imbis na nag-aani po sila ng kanilang mga pananim, ang ginagawa ho nila ngayon nasa bahay na lang at nagtitiis ng gutom kasi nga na-wash out ng bagyo yung na-wash out ng baha yung kanilang mga pananim. Kaya sobrang happy po sila. Kahit din po ako, happy kasi 3 days po ako halos hindi nakapag-vlog kasi nga nagkalagnat ako dahil sa paulan-ulan na yan. Pero hindi naman din maisisisi sa inyo yung pag-ulan na yan. Pero yung dapat na aksyonan ng pinaka bright na asawa mo na si Marcos Jr., yung pagbaha, ang ginagawa ho ata puro lang pagkukulong sa kwarto. Kaya kung sasabihin nyo, Happy Monday everyone, happy Monday din po, Ma'am Shitars. Lakas ng mga tama nitong mga to. Tangan na, katulpamor. At dito naman tayo mapunta mga baratero sa paghain ng kaso ni Vice President Sara Duterte dito kay Madriaga. Alam niyo, sa totoo lang, ang isa sa mga kinabilibang ko at isa rin sa kinakainisan ko sa mga Duterte yung sobra nilang pagtitimpi. Sobra nilang, alam mo yun, mapagbigay alam mo yun, simula pa nung tumatakbong presidente si Pangulong Duterte noon, sobrang dami na ng kritiko ng mga Duterte kasi nga alam nila na talagang puputulin yung mga sungay nila sa ginagawa nilang korupsyon sa mga pondo ng taong bayan, di ba? At nung naging presidente na si Pangulong Duterte, katulad na lang nila Trillanes, diba? Nila De Lima at yung iba pa, sobrang dami pa ng mga kritiko ng mga Duterte at ni minsan hindi ho nila pinahirapan or hindi, yung katulad ng ginagawa ngayon ni Marcos Jr. na kahit wala ka namang kaso, kakasuhan ka, basta kritiko ka lang. Nakakainis yun kasi tignan nyo, katulad na lang ni Trillanes, kung kinasuhan nila yan sa mga pinaggagawa niya noon, hindi na sana tumatahol yan ngayon. Ang mahirap lang kasi sa mga Duterte, yung mga kritiko nila, hindi nila pinagpapansin yan at hindi sila hindi kasi sila balat sibuyas kagaya ng ibang mga politiko, ibang mga kilalang personalidad sa politiko na konting kibot lang magkakaso na. So isa rin yan sa dapat baguhin din ng mga Duterte. Kaya itong ginagawang hakbang ni Vice President Sara Duterte na maghain ng kaso laban dito sa ka-fake newsan ni Madriaga is napakaganda nito at sana nga kapag naging presidente na si VP Sara Duterte, yung mga vlogger, yung mga kritiko
niyan na patuloy na sinisiraan sila at dinadamay pa yung mga pamilya nila, yung mga inosenteng mga anak ng mga Duterte, dapat kinakasuhan nyo talaga yan. Kaya dapat ayan, isa rin po sa una nyong gawin at aabangan po at gusto po ng taong bayan na kasuhan nyo yung mga yan. Dito naman kung tama ba ang pagkaso ni VP Sara Duterte kay Madriaga ay sobrang goods na goods. O para hindi na rin tutularan kasi yung mga ganito kadalasan kasi yung mga taong hinuhugot ng mga anti-Duterte para magtistigo, para idiin si Vice President Sara Duterte, kadalasan mga kriminal. So inooperan nila ng malalaking pera tapos 'di ba, para idiin lang si VP Sara Duterte. Maganda nga to na makasuhan niyan si Madriaga para hindi mamihasa, hindi tularan din ng iba pa. Malamang sa malamang maraming mag-iiyakan yan. Siyempre yung mga anti-Duterte sasabihin, wala pala yung si VP Sara. Oo, panay kaso lang. Putay na, yung iba nga dyan ang masaklap nga dyan si Marcos Jr., yung mga kinakasuhan, wala naman talagang kaso. Kung sino pa yung mga lumalaban sa korupsyon, yun lang yung kinakasuhan. Pero yung mga taong talagang lumabag sa batas ay malaya. Yung iba nga convicted, palipad-lipad lang sa kabundukan Ano yun, manananggal? Ano yun, si Franz Castro manananggal? At yun na nga mga banateros, dito naman tayo sa pagtatanggol ng isa sa mga talagang alam mo yun, maituturing ng mga bagong garapata ni Marcos Jr. Itong sinabi ni Arnold Clavio na wag daw natin isisi ng isisi ang mga pagbaha at pagdami ng basura sa administrasyong Marcos. Kasi nga daw, kasalanan din naman din daw natin yan. Kasalanan din daw natin yan. Kasalanan daw yan ng iba pang mga kababayan natin, mga Pilipino, kasi wala nga daw respeto, wala nga daw sa tamang, yung tipong tapon dito, tapon doon ng basura. Kaya dapat daw wag natin naman daw isisi lahat yan sa gobyerno. So although may point kasi doon, kahit papano may point doon si Arnold Clavio. Kaso nga lang, ang pangit lang doon, unang-una, asan yung action kasi? Yun yung kasi yung hinahanap ng taong bayan Asan yung action doon sa mga pagbaha ng basura na yun at asan na yung pondo para sa mga ganyang proyekto katulad na lang sa mga flood control. So bakit tawag dito, bakit ayaw asikasuhin ng administrasyon at mas nauna niya pang sinabi na yung basura ay gagawing source ng kuryente. So sobrang nakakatanga yung mga ganun at dapat yun din yung isang pinuna mo. Kaso yung komento mo, Arnold Clavio, is one-sided lang, halatang pinagtatakpan mo at pinagtatanggol mo yung administrasyong Marcos. Kasi di umano nakatanggap ka rin ng pera na ninakaw. Tsaka dyan, Arnold Clavio, dyan mo makikita na wala na talagang respeto ang bawat Pilipino kay Marcos Jr. Kasi kung takot ang mga Pilipino kay Marcos Jr., hindi nila gagawin yan. Una-una yung mga kriminal nga, 'di ba? Yung mga kriminal nga wala nang ngayon, wala nang pakundangan na pumatay, mang-hold up, mang-alipusta, 'di ba? So wala na silang pakundangan ngayon. Tapos sasabihin mo na parang kasalanan pa ng mga Pilipino yung pagbaha ng basura. Tsaka kung maayos naman ang sistema ng pamamalakad ni Marcos Jr., gasino bang magpadagdag siya ng sahod sa mga tigalinis, sa mga kalsada at magpataw siya ng kautusan na kung sino man ang lalabag sa batas na magtapon ng basura kung saan-saan. 'Di ba? So napakagandang proyekto noon at napakasimple. Narinig ko yan dati kay Pastor. May mga ganyan proyekto si Pastor na talagang alam mo yun, katulad na lang sa Davao City na kapag nagtapon ka ng basura kung saan-saan may multa. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 1.5 ata or may halo pang pagkakulong yon pag naaktuhan ka talaga. So alam mo yun, hindi mo rin talaga dapat 100% na isisi sa mga Pilipino kung naging balasuba sila or wala silang respeto sa kalikasan. Kasi nga unang-una, nakikita kasi nila na wala naman din talagang kwenta yung namumuno sa bansang Pilipinas. Hindi ko tinotolerate yung mga nagtatapon na meron din talaga na may mga nagtatapong mga kababayan nating mga basura kung saan-saan. Pero kung iisipin yung maigi, kung may isip ang pinuno
ang aurang namumuno sa bansang Pilipinas, di sana nagpatupad siya ng batas na may kaukulang parusa at talagang may pagkakulong yung mga maaaktuhan na nanguhuli or nagtatapon ng basura. 'Di ba? Agasino lang 'yan. Simula ngayon ang lahat sa buong Pilipinas ang basura nyo kapag naaktuhan kayo na magtapon kung saan-saan kayo po ay may kulong na sabihin na natin, sige, may kulong na 3 buwan or may multa kayong ganitong halaga. So napakadali nun bilang sa isang presidente. Tapos uunahin mo, sasabihin mo na yung basura mapapakinabangan dahil gagawing source para sa kuryente, 'di ba? Isang malaking katangahan yun. So, ibig sabihin, parang sinabi ni Marcos Jr. na hala sige, magtapon lang kayo ng magtapon ng basura kung saan-saan at mapapakinabangan din naman natin yan. Kahit nga mga makina naaawa nga ako dun sa ibang mga kababayan natin na sumasahod ng sabihin na natin 500 pesos pero nandun lumulusong sa baha para lang linisin yung mga basurang nagkakalat ngayon sa mga ilog. Pero samantalang yung mga congressman, yung mga senador, yung mga politiko sa ngayon ng gobyerno na tiba-tiba sa pera natin naka-aircon pa ang mga walang iya. Tapos sasabihin mo ganyan, halata naman sa bagay. Halos lahat naman din ng talagang SME9 na lang talaga at net 25 na lang talaga ang mapagkakatiwalaan ng bawat Pilipino ngayon kasi wala na rin silang tiwala sa inyo. Tingnan niyo yung mga komento niyo, 'di ba? Halatang one-sided tapos parang may gusto ka pang palabasin na maayos ang administrasyon at baboy ang mga Pilipino. At ito mga banateros, pag-usapan natin itong sinasabi ni Auntie Claire na handa daw makipag-usap si Marcos Jr. dito kay Vice President Sara Duterte. Kutailan, lalakas na naman ang tama nila. May mga ganito. Ilang ilang beses na nilang paulit-ulit sinasabi. Ano ba yung gusto nyong palabasin? Ano ba yung gusto nyong palabasin? Na magmakaawa si VP Sara Duterte kay Marcos Jr.? Ano to? Parang Aquino versus Marcos Sr. noon na parang kailangan lang manghingi ng sorry ni Aquino para palayain siya ni Marcos Sr. Ganun ba? Kasi parang gusto nilang palabasin na magmakaawa si VP Sara dito kay Marcos Jr. at parang alam mo yun, yung mga nangyayari ngayon kay VP Sara tapos sasabihin nyo makikipag-usap sa inyo. Ang tanong, handa bang makipag-usap si VP Sara kay Marcos Jr.? Kung makapagsalita kayo na bukas si Marcos Jr. na makipag-usap kay Vice President Sara Duterte, tsaka hindi gagawin ni VP Sara Duterte yun, wala nga sa katinuan si Marcos Jr. ngayon. Hindi, sige, eto, explain ko, paulit-ulit tayo, explain natin kasi baka may mga tangang basher dyan na nanonood, no, na paano ko ba masasabing wala sa katinuan si Marcos Jr. ngayon? Eto, latest, yung basura gagawing kuryente. O yung bagyo, kailangan mag-schedule. Yung tubig, ipunin at gagamitin sa tagtuyot. Yung mga tira-tirang pagkain ay ipapakain sa atin. Tapos yung pagkausap niya sa tatay niyang matagal nang namatay. Tapos may trip na naman siya, yung racket. Putay na, di mo nga masolusyonan na ipalinis yung mga imbornal sa buong Pilipinas. Tapos may intention ka pang magpagawa ng racket na wala namang mapapakinabangan ng mga Pilipino dyan. 'Di ba? So kahit tayo na mga ordinaryong Pilipino at kapag sinabi ni Marcos Jr. na, hoy, Jay Guevara, handang makipag-usap sa'yo si Marcos Jr. Kahit ako kahit parang trilyong beses ko atang pag-iisipan yun Kasi 'di ba, anong pag-uusapan nila ni VP Sara at Marcos Jr. Una-una, alam naman na ng lahat ng mga Pilipino na yung mga panggigipit na ginagawa kay Vice President Sara Duterte ay ang pasimuno niya na si Marcos Jr. Yung mga nangyayari kila Pastor, kila Pangulong Duterte, alam naman na ni VP Sara na si Marcos Jr. ang may pakana niyan, yung impeachment trial, 'di ba? So alam naman na ni VP Sara yan. So bakit pa siya makikipag-usap sa inyo? Alam nyo, yung paulit-ulit na pagsabi nyo na handang makipag-usap si Marcos Jr. Sa totoo lang, ang galing din naman din talaga magpanggap ni Marcos Jr. lalo kapag kaharap mo. Pero kapag katalikod mo na, nganga, for short, tinatawag na panghuhudas or katarayduran. Diba? Katulad na lang yan, sinabi niya dati, ay hindi ko pa papasukin yung ICC dito. Wala na tayong connection sa ICC. Pero puta na, kamakailan lang may warrant of arrest kay Senator Bato at kay Senator Bongo.
na pinapayagan nyo na mag-exist or ano rito, na gawin sa bansa natin. Kay Pangulong Duterte, yung pagkuha kay Pangulong Duterte, hinayaan mo. Samantalang isang hudyat mo lang, isang sabi mo lang kay Tory noon, ay titigil si Tory sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, pero hindi mo ginawa. Sa madaling salita, talagang pinapayagan mo ang ICC na mangdakip na ng mangdakip at manggipit dito sa bansang Pilipinas. Tapos may ganang makipag-usap sa'yo si BP Sara pagkatapos mong kidnapin yung tatay niya. Ulol ka ba? Tangina, siguro hindi na hinihigop yung pulburon, kinukutsara na, no? Lakas ng tama nila eh. Grabe yung tama nila eh. Imbis na pahigop kasi, ang ginagawa nyo, nilalamon nyo na eh. Hindi kaya yung konsumo nila ngayon, yung nahuling pulburon sa Alitagtag, Batangas. Madami-dami din yun, no? Ang taong konsumo rin yun. Oo, kung hindi na nila hinihigop ang pulburon ngayon, baka kinukutsara na, kutsara at tinidor na yung ginagamit nila. Kahit din naman ako, tayo na ba't ako makikipag-usap sa'yo? Sino ka? Alam ko naman na ikaw yung tumatarantado sa akin, tapos makikipagplastikan ako sa'yo. Nakakadiri na, yun na ata ang pinaka-worst na gagawin mo sa buhay mo, na kung sino yung taong talagang nanggigipit, umalipusta at nang wawalang iya sa'yo, may kipag-usap ka pa, puta na, katarantaduhan yun, Anticler. At ito pa mga banateros, isa sa pinaka nakakatawang pangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay yung pagpapakita nila kung gaano kadami ang 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Puta na, ginawa nyo kaming tanga. Ginagawa nyo kaming tanga. Sa tingin nyo, hindi namin alam kung gaano karami yun. At ang malupit pa dito, bakit hindi nyo kaya maipakita sa taong bayan kung magkano at kung gaano karami, kung gaano karaming tumpok na pera, yung trilyong nawawalang pondo ngayon ng taong bayan. Ang talaga to, mga syunga talaga. Sila rin mismo naglaan eh. Sila din mismo yung lumalaglag sa sarili nila. O tignan nyo ngayon mga banateros, nung nilabas nila yung mga picture, yung mga ganun daw kadami yung 125 million, tuloy yung mga netizen nagkaroon ng idea na bakit pinapakita nyo yan? Bakit pinapamukha nyo sa amin yan? Anong tingin nyo sa amin? Tanga. Paano naman yung trilyon-trilyon na nawawala? Diba? Paano naman yung halimbawa yung illegal insertion na 241 billion ni Martin Romualdez? Bakit hindi pinapakita yun? Yung 500 billion na flood control budget, ba't hindi nyo ipamukha sa taong bayan yun? Yung mga gold serve, yung SSS, GSIS, Maharlika funds, yung iba't ibang mga pondo na nawawala ngayon. O bakit hindi nyo maipakita sa mga Pilipino na yung simula nung umupo si Marcos Jr. ay nadagdagan na ng halos magsa 10 trilyon na ang utang ng Pilipinas. So bakit hindi nyo maipakita yun? Bakit hindi nyo ito yung ito yung ganito kadami ang trilyon na nawawala na pondo sa taong bayan. Ba't hindi nyo makipakita? Hindi kami nagagalit dahil pinakita nyo kung gaano kadami yung 125 million na confidential pa. Ang pinupunto kasi namin dito, kung tangin nang yan, unang bukod sa ginagawa nyo kaming tanga, di hamak na mas marami yung trilyon kaysa sa milyon. Alam namin yun, hindi kami mga tulonggis kagaya yun. Tawag-tawa talaga ako, sabi ko, hype tong mga to, may paganyang-ganyang eksena pa para lang maipakita sa taong bayan kung gaano karami yung 125 million. Samantalang trilyon-trilyon yung nawawalang pera sa pondo ng taong bayan. Putay na, hindi nga nila maisali-sali diyan sa usapang impeachment na yan. So ganyan sila mga banateros, yung talagang sila na mismo ang gumagawa ng paraan para mapukaw yung mga utak ng mga Pilipino na alam mo yun, yung tipong katulad na lang niya sa pinakita nilang ganyan. Tuloy nagkaroon ng idea yung mga netizen na papakita nyo sa amin yan alam naman na namin kung saan napunta yung 125 million confidential fund na yan mas maganda nga ang kinahinatnan dyan paano yung 10 billion, diba? 10 billion na confidential fund ng Office of the President, kamusta naman yun? Iniisang senador na mga BBM senator at mga kongresista na anti-Duterte ay hindi nga nila maimbestigahan yung 10 billion confidential fund ng Office of the President. Samantalang nakatutok lang sila sa 125 million ni BP Sara. So malaking sobrang alam mo yun, kaya sobrang nangigigil ang taong bayan ngayon kasi talagang ginagawa nila tayong mga tanga na akala nila hindi natin alam yun. At ayan, mapunta na nga tayo dito mga banateros sa issue na ipapa-aresto daw si
Vice President Sara Duterte at sino kaya itong senador na tinutukoy sa mga kumakalat na balita ngayon na bigla ang aarestuhin. So dito muna tayo mapunta sa isang senador na to. Alam ko malamang sa malamang syempre hindi na naman tong mga siguro 20% na nasa BBM senators, tapos mga 80% na yung mga senador na hindi kayang kontrolin ni Marcos Jr. ang may posibilidad na bigla ang aarestuhin. Kagaya na lang nila Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, Senator Loren Legarda. Alam naman na natin yan na talagang uubusin sila kung etong balitang to ay totoo to na may senador na biglang aarestuhin. Malapit na malapit yan syempre si Senator Bongo na dati pa lang nalalaman na natin na merong warrant of arrest ang ICC sa kanya, 'di ba? So may issue din dito kay Senator Robin Padilla mapatungkol dun sa 24 billion na leadership na kasama daw sila doon, sabi ni former DPWH Manuel Bunuan. Dito naman kay Loren Legarda, alam naman na natin na pinatawan to ng plunder case na kasama ang kanyang anak ni Ombudsman Boying Rimulya. So may posibilidad din. At dito rin kay Senator Alan Peter Cayetano na hindi nila kayang mabuwag-buwag. Kaya ang ginagawa nila ay papatawan na lang nila ng kaso ng mga gawa-gawang kwento at may posibilidad na baka ipaaresto din nila. So hindi na bago to kasi ginawa na nila to kay Senator Robin Padilla, Senator Jinggoy, Senator Rodante Marcoleta at kay Mike Defensor na wala namang katuturan yung mga kaso na ibinibintang sa kanila pero ngayon ay 'di ba na inaresto at ikinulong. So talagang may posibilidad na talagang totoo etong mga balita na to. At doon naman sa sinasabi kong 20% sa side ng BBM senators, ay lumalabas nga po dyan yung katulad kay Senator Chis Cordero or dito kay Villanueva. Kung matatandaan natin kasi sinabi noon ni Ombudsman Boying Rimulya na pipirmahan niya na lang itong kaso laban kay Senator Joel Villanueva. Maaari din kay Senator Chis Cordero kasi kung iisipin nyo, yung mga ginagawa ni Senator Chis Cordero ay talagang pumapabor. Although yun naman talaga yung dapat kasi sumusunod lang si Senator Chis Cordero sa batas at pumapabor nga sa kampo ng mga Duterte itong ginagawa ni Senator Chis Cordero sa impeachment trial. So may posibilidad na baka wina-warningan sila, baka tinatakot kasi 'di ba uso naman yan. Sinabi yan ni Senator Jingo Estrada noon na uso yung pananakot sa kanila na hinikayat sila na wag nilang suportahan or wag nilang depensaan itong si Vice President Sara Duterte. So talagang may posibilidad na pwedeng si Senator Chis Cordero or baka isa sa mga BBM senator na medyo nararamdaman na nila na maaari silang hudasin kaya baka ganito ang ipapagawa na bigla ang pag-aresto. So may marami tayong may naiisip na posibilidad na gawin yan sa isang senador. At dito naman sa angkatin ng ilong ko, ito naman sa sinasabi na aarestuhin daw si VP Sara Duterte, ay sige gawin nyo. Oo, para kayo na mismo ang gumawa ng hakbang para yung mga tao ay lubos na magalit sa inyo. Hindi sa sinasabi ko to dahil gusto kong arestuhin si VP Sara Duterte, pero sa parang ang gusto kong iparating na sige, gawin nyo, arestuhin nyo si VP Sara at tignan natin kung hanggang saan talaga yung kaya nyong gawin at kung hahayaan pa ba ng mga Pilipino na yung isa sa mga tumutulong nagmamalasakit na lang sa kanila at may tuturing nga na kung parang siya na nga yung presidente ng bansang Pilipinas ngayon tapos gigipitin nyo na naman. So kahayaan kaya ng Mindanao yan, hahayaan kaya ng mga Bisaya yan, di ba? So hahayaan kaya ng mga Pilipino na gawin nyo kay Vice President Sara Duterte, ginawa nyo na yan kay Pastor, ginawa nyo na yan kay Pangulong Duterte, ginawa nyo na yan kay Marcoleta at sa iba pa, sobra yung panggigipit na ginagawa nyo. So ngayon gigipitin nyo etong future president namin, future
na talagang masasabi mo na kahit future president talagang maituturing na presidente siya ng bansang Pilipinas ngayon, na di hamak na mas nauuna pa siyang tumulong, umaksyon sa mga Pilipino kaysa sa pinakamalalaking pondo na nandyan sa gobyerno ngayon, kagaya na lang ng Office of the President. So kung ipapa-aresto nyo si VP Sara Duterte, pag-isipan nyo ng ilang trilyong beses yan, kasi mukhang dyan matatapos ang karir ng pagiging presidente ni Marcos Jr. at sa lahat ng mga kurap dyan sa gobyerno. Parang sinabi nyo na lang sa amin na parang pinapamukha nyo sa amin na papaupuin nyo ng maaga si VP Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas kapag ginawa nyo yan. So yun mga banateros, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan nating lalong-lalo na ho dito sa issue na may biglaang arestuhin na isang senador, at dito sa pagplanong pag-aresto kay Vice President Sara Duterte. So, i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad. Mag-ingat po kayo dyan. At sa lahat ng patuloy na sumusubaybay, sa lahat ng mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na nasasalanta ho ngayon ng pagbaha or bagyo, siguro masasabi ko lang sa inyo is magdasal at talagang magtiis pa ng konti na lang talaga. Matatapos din lahat ng paghihirap na nararanasan natin ngayon. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. The next performance will start in